nating makahabol din. Okay, magandang hapon sa ating lahat muli. Lunes na naman. Talagang ang araw ay napakabilis. Kaya purihin ang Panginoon sa hapong ito. Tayo muli ay narito para gampanan ang tungkulin natin sa banal na gawain ng ating Panginoon. Yung tayo ay magpupuri at makikinig ng kanyang mga salita. Hallelujah. Hindi mo na kayo pasok kayo dito. Pinaka-blue. Okay na po. Dito ka muna tabi kayo itong kaso. Okay na po. Gawin natin, ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Kagalakan at tugihan. Dumating man ang problema, walang walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Minsan pa, ikaw ang aking kalakasan. Kagalakan at tugihan. Dumating man problema, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Lululog kami sa paanan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, kagalang ko. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Lululog kami sa paanan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, kagalangan ko. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, kagalangan ko. Ako po si Chairman, mabuting sama po natin sa Panginoong Panalangin. Dakilang ang mga kapangyarihan sa Yes, Lord. salamat po, Panginoon, sa oras na ito na binigay mo sa amin. Nagkatipon-tipon po kami sa iyong mga salita. Kapag-aralan po namin sa gabi ng Diyos. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, na mga kapatid ko nandito ngayon sa oras na ito, Panginoon. Salamat muli
bumalik sila sa iyo, Diyos. Salamat po, Panginoon, na hindi maiksi na yung kamay. Nakatingin ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay, Panginoon, na magamit mo kami sa gawain mo po, Diyos. Makapag-share kami sa aming kapwa, Yes, Panginoon. Lord. Ng aming mga kaisipan, ng aming mga mata, sa aming bibig, na Panginoon, ikaw ang makita sa buhay namin, O Diyos. Hindi mo kami aayaan, Lord, na talunan bagkus. Panginoon, sasamaan kami, O Diyos. Tunay, Panginoon, ang bawat isa sa amin, merong kahinaan, Panginoon. Yes. Humingi kami sa iyong kapatawaran, O Diyos. Lord, salamat po sa gabing ito ang aming kapatid po balik, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na binuksan mo muli ang kanyang puso dahil sa iyong pamilya. Na manumbalik siya sa iyo, Diyos. Salamat po, Panginoon. Nakasama namin siya mula sa kanyang pagkabata. Pero, Panginoon, salamat po, Panginoon, na lagi kami nagkikita, Panginoon, na hindi kami nagsawang bumati sa kanya, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Napakasaya. Nakita namin siyang bumalik sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat din po sa aming kapatid na isang to, Lord. Hindi namin alam kung ano man kanyang mga dalay, kung ano man kanyang mga problema. Lord, itinataas ko sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na tumimo sa puso't isipan niya inyong mga salita, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, sa oras na ito, itinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang magsasalita Yes. at bigyan mo po siya ng karunungan na ipaayag niya ang inyong mga salita sa bawat marinig namin, Panginoon, na tumimo sa puso't isipan namin, Lord Diyos. May pamuhay po namin, Panginoon. Lord, salamat po sa oras na ito. Sa iyo po namin ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa buong mag-hapon, sa buong gabi ito, Panginoon. Na kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Tunay, O Diyos, nakasama ka namin sa bawat minuto, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Okay, patuloy po natin purihin ang Diyos sa oras po nito. Yes, Lord Jesus. Nananalig ako sa iyo, aking Ama. Dulot mo sa iyo ang nagulat. Pag-ibig mo'y wagas aking nadama. Jesus na ating Diyos, ika'y sinasamba. Minsan pa nananalig ako. Nananalig ako sa iyo, aking Ama. Sa biyayang dulot mo sa iyo ay nagulat. Pag-ibig mo'y wagas aking nadama. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hirap na
ika'y sinasamba. Minsan manananalig ko, nananalig ako sa'yo, aking Ama. Sa biyayang dulot mo, sa'yo ay nagmula. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana. Kung ito'y mawawala, wala nang pag-asa. Lula sa ngalan mo, ako'y pinagpala. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais ko madama ang presensya mo. Umaawit ako, magsasamba sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Umawit ako, umaawit ako, magsasamba sa'yo. Nais ko madama ang presensya mo. Umaawit ako, magpupuri sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magsasamba sa'yo. Nais ko madama ang presensya mo. Umaawit ako, magpupuri sa'yo. Jesus, Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking lagi.
ika'y sasambahin, kaya ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kay sasambahin, kaya ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim. Kahit ako'y may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Panginoon, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo, walang pinipili ang puso mo, walang pinipili ang puso mo. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Puri ka, Panginoon, sa kagabi ito, Lord. Itaas ang dakilang pangalan, Panginoon, sa aming kaluluhan. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya siyang magali sa lugar nito, God. Ikaw may sa ating, Panginoon, kung nasaan ang iyong salita, nandoon ang iyong pagpapala. Nandoon, Panginoon, ang iyong himala, at nandoon ang iyong kapangyarihan. Kaya sa gabi nito, Diyos, pagpalain niyo po ang lahat ng narito. Patuloy niyo pong pagpalain ang ating po chairman at ang kanyang office, Panginoon. Dahil narito ang iyong mga salita, Panginoon. Ngayon ka sa gabi ito, pagpalain niyo po ang aming misahiro sa araw po gabi ito, God, na ikaw ang patuloy mangusap sa amin sa pamamagitan niya, Panginoon. Kaya sa gabi ito, ginatas ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng galing magsabi ng Amen. Yan, gandang gabi. So, tuwing Lunes po, ay ganito pong ginagawa natin. Bago tayo makinig ng salita ng Diyos, umawit muna tayo. Kasi yung awit para kay Lord yun. Ang salita ng Diyos para naman sa atin. No? Kaya kailangan
purihin muna natin ang Panginoon at siya naman ang mangungusap sa atin, no? Ay, ang tanong, handa na ba tayo makinig salita ng Diyos? Amen. So, tawagin pa natin si Pastor Ramon na siya pang magdadala po ng mensahe. Okay, magandang gabi. Una sa ating Diyos. Pangalawa, tayo na narito. Hindi ito aksidente. Hindi ito nagkataon lamang. Kundi ito ay ayon sa magandang kalooban ng Diyos. Na mahalaga na tayo ay mayroong malalim na pagkakilala sa ating Diyos. Kung bakit tayo nabubuhay, kung ano ang routine ng ating buhay. Itong ating pag-uusapan ay napakahalaga. Na minsan din natin binabalik-aral na katulad ano ba ang kalagayan, katayuan ng tao sa mundo. So, makinig po tayo ng maigi dahil sabi ko nga po, pag ako nagtuturo, hindi lang ako yung nakakaalam. Gusto ko yung ibahagi ko na mayroon kayo something na magkikreate kayo ng sagot na ito pwede ito isagot eh. Gusto ko na hindi lang ako, hindi kayo din ang nakakaalam. Di ba nga, sabi nga ng Biblia na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Hindi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Okay, makinig tayo. Ating babasahin at ang inyong tenga ay ihanda at ang tanong ko at ang inyong sagot ay ihanda. Okay, matakot. Kaya nga tayo nag-aaral Bible study. Hindi tayo hindi tayo sa katuduneta debate, walang debate. Pag-aaral, kaya nga Bible study. Pag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Okay, kung wala po kayong Biblia, makinig na lang po kayo. Ang ating teksto ay matatagpuan sa aklat ng Genesis, panimula sa sulat ni Moises. Genesis chapter 1, verse 26 and 27, dalawang versikulo ang ating pag-uusapan. Ito po sinasabi ng aklat ng Genesis. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao na ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon, yung papawid, sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa kanyang wangis ng Diyos. Siya ay nilalang na lalaki at babae. Palain mo ang salitang ito bago natin ataduin at ang tanong, tayo po ay manalangin. Amang banal, aming Diyos na nasa langit, tunay nga na narito kami sa mga oras na ito upang mag-aral ng iyong mga salita na maaaring meron kami nakakaligtaan, nakampante lang kami na namumuhay sa ibabaw ng sanlibutan ito na ang nasa likod, Panginoon, ay may lihim na dapat naming malaman. At may mga bagay na binubuksan mo ang aming puso upang doon ay ihanda ang iyong mga salita. At ang salitang ito, Panginoon, ay maibahagi sa aming mga kapatid. At ang layunin ay maihanda din naman ang kanilang mga sagot. Samahan mo po kami, di kami nag-uutos sa iyo sa aming kalagitnaan, na ang iyong kalooban lamang ang maihayag, ang iyong mga katotohanan, hindi sa mga bagay na hindi pa namin nauunawaan. Tulad po ng inyong lingkod, pahiro mo po ng iyong banal na langis sa kanyang bibig na hindi ang aking kahinaan ang siyang makita at marinig, kundi ang kalooban mo po
ang siyang aming mapag-uusapan sa mga oras na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga tao na dinala mo rito, bagamat hindi ko sila kilala, ayon sa kanya-kanyang mga pangalan. Ang mahalaga dito, Panginoon, ay dinala mo sila upang makinig. At ito naman, O Diyos, ay sa pamuhay sa kanilang puso, kaluluwa. Salamat po. Ito po ang aming panalangin, pangalan ni Jesus. Amen. Ito yung ating pag-uusapan ng tema. Ang tao sa katayuan ng orihinal na katwiran. Ulitin ko ang tao sa katayuan ng orihinal na katwiran. Ano ang itinuturo ng Biblia hinggil sa paglikha sa tao? Letter A, na nilalang ng Diyos si Adan mula sa alabok ng lupa at hininihan ang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. According sa Genesis chapter 2 verse 27. Letter B, nilalang siya ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. Okay. Bago natin ipukul ko ang tanong sa inyo, sabi ng ating teksto, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis at larawan. Subalit ang mga ito, mga kapatid, ay nawala. Bakit? Nung magkasala ang ating unang magulang na si Adan at Eva, binigyan sila ng Diyos ng kalayaan na gawin ang kalooban ng Diyos. Pero, mayroon din silang kalayaan na suwayin ang kalooban ng Diyos. Dahil sabi ng Panginoong Diyos, huwag niyong kakainin ang bunga na yan patungkol sa mabuti at masama. Kung inyong kakainin yan, tiyak, agad-agad, mamamatay kayo. Ay, ito ang tanong, sinungaling ba ang Diyos? Hindi. Namatay ba agad si Adan? Yes. Namatay ang kanilang likas na katutubo, ang kanilang kaluluwa na hiwalay sa presensya ng Diyos. Yun ang nawala sa tao. Ano yung nawala sa tao? Larawan, wangis, yun ang nawala. Ito itatanong ko sa inyo ngayon. Tanda po kapatid. Huwag ka matakot. Ano ang kahulugan para sa inyo, abot ng pananaw ng inyong isip, kaalaman? Sumagot kayo kay Maya. Ano ang kahulugan ng larawan at wangis ng Diyos sa tao? Sa inyong pagkakaunawa, ano yung larawan na nawala sa ating unang magulang at wangis na galing sa Diyos? Sige po. Kabutihan ng Diyos. Kabutihan? Pwede. Hindi yun, kapatid. Pero hanapin natin talaga yung highlight. Yung pinaka, kumbaga sa pana, mabullseye. So, sa inyo kapatid, malapit na Malapit na. Kumbaga, kunting sentro na lang. Ano ang kahulugan ng larawan ng at wangis na nawala sa ating unang magulang na si Adan? Kasi nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Sabi ni kapatid, kabutihan, maaari. Pananampalataya. Ano po? Pananampalataya. Pananampalataya. Kayo po kapatid. Ano ang inyong pagkakahulugan ng larawan at wangis?
Isipin nyo, di ba, pinaka-espesyal tayo na nilalang ng Diyos. Tayo ang pinaka-espesyal kaysa mga hayop. Kasi sa loob ng 6 na araw, tayo ang kahuli-huliang ginawa ng Diyos. Kompleto binigyan ng Diyos na. Oo. Kaya nga, wangis eh. Larawan. Nung wala pa ako sa Panginoon, hindi ko pa kilala ang Diyos. Pagkakaintindi ko ng larawan, parang ganyan, no? Picture. Sino po ba yan, Chairman? Congressman. Masasabi natin, yan, larawan yan eh. Ako nung hindi ba nanampalataya, pag pumapasok ako sa simbahan, yan pala si Kristo nakapako sa... Gwapo pala eh. Diba? Yun ang ating pagkahulugan eh. Gwapo eh. Saka madalas ko tinatanong, dati, Pastor, bakit pagka may sinakulo, kinukuha na artista gwapo para maipapako sa... Sabi naman ni Pastor, lang daw kumuha ng pangit yan, sino manunood. Diba? So, gusto kong malaman sa gabing ito na tayo din mismo na mabuksan ang ating isipan. Oo nga, ano? Ito yung nawala sa ating unang magulang. Pero, naibalik ito sa atin. Mamaya, malalaman natin. Kayo, Brad. Anong pagkaunawa mo? Yung larawan, wangis, yung sumuway sa kasalanan ng ating unang magulang. Nawala yun eh. Isip. Si Herman, pananampalataya, kabutihan, mabuti. Kayo po. Binigyan tayo ng Panginoon ng malinis na puso. O, Malinis na puso. At malinis na puso. Kayo, Pastor Alan, malaya kayo sumagot. Ako, ang nawala talaga sa atin, yung wangis ng Diyos, yung tinatawag na everlasting life. Nawala sa atin yung buhay na walang hanggan nung magkasala tayo. Kasi ang Diyos, hinintulad tayo sa Diyos na may katulad tayo sa Diyos na may buhay na walang hanggan. Nung magkasala yun ang nawala sa atin. At yun din ang gustong ibalik sa atin ng Diyos. Brother Roy. Yun din ang gustong ibalik sa atin ng Pastor Diyos. Alan, eternal life, buhay na walang hanggan. Pag-ibig, agape, love, o sagrido, agapus. Ang Chairman, pananampalataya. Nawala yan sa unang magulang. Pero, binabalik yan sa atin nung tayo ay Kasi, tubusin ng ating Panginoong Kristo. dahil ang biyaya. Diba? Natubos yung ating kasalanan. Ano ang ipinantubos ng ating Panginoon? Dugo. Hindi ginto. Hindi ari-arian. Na para tayong pumunta ng pawn shop, tutubusin ko yung sinadla ko. Ang itinubos sa atin, yung mahalagang dugo ng ating Panginoon Kristo. Para mapalaya ang ating kasalanan, para tayo mapalaya sa sumpa ng kasalanan, na nadamay tayo doon sa ating unang magulang na si Adan at Eva. Dahil nadamay tayo, may punto si Pastor Alan, dapat ang kaluluwa ng tao hindi mamamatay. Hindi kahatulan. Hindi mamamatay ang physical. Subalit, sa nangyari nga sa ating unang magulang, nadala sila sa panunukso ng kaaway, ng dyablo. Sinabi ko nga kanina, malaya silang, nasa kanila ang kalayaan. Malaya silang masunod, kalooban ng Diyos. Subalit, mayroon din silang kakayanan na sumunod, na suwayin, maaring magbago. Dahil ang babae, ang sala rin dito eh. O, totoo lang, hindi si Adan na nagkasala. Ito maganda pa to. Ang babae, ang sala rin dito. Una, may 3 pagkakamali siyang ginawa eh.
Alam niya ng kaaway, alam niya ng Diablo, anong unang ginawa niya? Tatlong panghalip na gagamitin ko. Una, nakipag-usap. Alam na niya ng Diablo, nakipag-usap eh. Di ba sabi ng Diablo, sinabi ba ng Diyos na bawal kainin? Hindi naman. Hindi naman na pinagbabawal, mali ba lang yun. Sabi ng Diablo, di totoo yun. Kahit pag kumain kayo yan, para kayo magiging Diyos. Nakipag-usap. Ano pa? Naghangad. Pangalawa, naghangad. Pangatlo, kinuha. Kasi nakita ng babae, sarap ng bunga na to eh. Masarap painin eh, kalugod-lugod sa mata niya eh. Anong ginawa niya? Kinuha. Yun ang nawala sa yung anang wangis at larawan na nawala sa kanila. So magaganda ang mga sagot. Sasagutin natin ang Biblia kung ano yung tunay na kaalaman at wangis. Una, bubuksan ko po, sabi ni Pablo sa Efeso chapter 4. Makinig para makuha yung puntos. Efeso chapter 4. Efeso, aklat ng Efeso chapter 4 verse 24. Sandali, nanap ko. Yun, okay. Colossus na lang. Colossus chapter 3 verse 10. Ito. Ano yung wangis at larawan na nawala sa ating unang magulang na ibinabalik sa atin ngayon? Colossus chapter 3 verse 10. Okay, ito na. Kinig ito yung larawan na naibig sabihin, larawan at wangis. Efeso chapter 4 verse 24. Ito sabi ni Pablo, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Ano yan? Una, katwiran, kabanalan, at katotohanan. Sa Colossus, may binanggit si Pablo, nagbihis na kayo ng bago niyong pagkatao. Ano yon yung pang-apat? Kabanalan. Yun ang nawala. Yun ang wangis, yun ang larawan ng Diyos. Di ba ang Diyos banal? Yun ang nawala. Di ba ang Diyos matuwid? Yun ang nawala. Di ba ang Diyos ang katotohanan? Yun ang nawala. Di ba ang Diyos ang tunay na kaalaman? Nawala din yun. Yun ang sinasabi ni Pablo na naibabalik sa atin. Kung, ano ibig sabihin ng kung? Kung ikaw ay kinaawaan ng Diyos. Ito ay binigyan ng biyaya. Yung tama si Sister, biyaya. Kaya pansinin natin, na sumasalamin sa atin yung kabanalan, katotohanan, kaalaman. Number 1, bibigyan ko. Wala ang tao nito. Subalit nung binalik ito ng Panginoon, pamamagitan ng kanyang dugo, na ipinapahayag ni Pablo sa atin bilang mananampalataya. Pansinin ninyo, di ba? Kapag tutungo tayo sa church, sasabihin ng mga tao wala sa Panginoon. Ayan yung mga banal, di ba? Ayan yung mga banal, Pangalawa, pag alam natin na araw ng linggo, alam natin sa Diyos yan Ano ang masusunod? Katuwiran ba natin o katuwiran ng Diyos? Katuwiran ng Diyos. Very good. Alam natin linggo ngayon, di ako pwede magpalya. Yes. Di ba?
Hindi ko pwedeng ipagpaliban araw ito ng Panginoon. Hindi katwiran po ang mangyayari. Kasi nung araw, ang nangyayari, katwiran natin ang nasusunod. Katuwiran ng Diba? Minsan sa ating panalangin, pansinin natin ang panalangin. Diba sabi ng panalangin, Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, masunod ang kalooban mo, hindi ang kalooban namin. In English, thy will be done. Minsan, pag wala tayo sa Panginoon, sabi ng English, you will be done. Minsan nangyayari, I will be done. katuwiran. Tayo ang nasusunod. Tama, sister? I will be done. Pupunta tayo ng church, minsan mayroong pamamaraan din ng kaaway na pupunta ka ng church. Minsan, sasabihin ng kakilala mo, oh, daan ka muna, Marie. Saan ka punta? Mag-church yun. Hindi mo ba alam birthday ng inaanak mo? Bakit ka muna? Ano mangyayari? Katwiran mo ang pairalin mo. Katwiran ng Diyos. Ay, hindi pa pwede, Marie. Next na lang kay bukas. Bakit? Pupunta ka lang kung birthday ka. Katwiran ng Diyos ang dapat mangyayari. Naano niyo ito, kapatid? At yung kabanalan. Yung kabanalan na naibigay sa atin, nakukontrol natin ang paggawa ng kasalanan. Bakit? Itanim sa puso natin. Una, ano na itanim sa puso natin? Ang takot. Sabi ni Chairman, pananampalataya. Sabi ni Sister, yung kabutihan na naitanim sa'yo, yun ang nagtitrigger sa'yo na hindi ka gagawa ng kasamaan. At gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. At ito pa ang kinagandahan ng kabanalan. Yung holiness ng Diyos. Kapag tayo nakakasala, wala namang tao hindi nakakasala, walang perfectong tao. Kahit tayo ay pinalaya na tayo ng Diyos, tandaan natin, nakakasala pa rin tayo. Pero ito maganda. Ito ang maganda. I-monitor niyo yung sarili niyo. Pag tayo nakagawa ng kasalanan, kunwari, namura natin yung anak natin dahil pasaway, hindi tayo papayag na pupunta tayo sa isang pulo at sabihin natin, Panginoon, tawarin mo po ako. Kung sinasadya ang sinabi ko sa anak ko, pagalitan ko kasi matigas ang ulo. Mayroon agad nag-uudyok na mag-repent ka. Di ba? Kumbaga, yung kasalanan, nalulungkot ka. Nalulungkot ka bakit? Nasa iyo kasi ang wangis, larawan, kabanalan mo. Yun ang kabanalan. Hindi kamukha natin ang Diyos. Na ang sabi ng iba, yung larawan, kamukha natin ang Diyos. Hindi. Ang Diyos nga, Espiritu. Paano mo sasabi na inamukha ng Panginoon? Di ba? Nasasabi lang nila, inamukha ni Kristo kasi nagkatawang tao. Hindi pa nga God natin is nakikita. Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. Hmm. Na dapat siyang sambahin sa Espiritu. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi larawang literal. Yung larawang spiritual ang nawala sa atin. Pero, ang nakakagalak dito ng puso, sinasabi ni Pablo, magbihis na kayo ng bagong pagkatao na nilalang ng Diyos. Ayon sa kanyang larawan, kabanalan, katotohanan, katuwiran. At ang katotohanan na yan, tatayo tayo dyan. Dahil ang katotohanan ay ang Diyos. Hindi tayo tatayo sa kasinungalingan. Nagigis nyo mga kapatid? Amen. No. Amen. Habot nyo. Ang katotohanan na yan, sa ayaw at sa gusto mo, pag nasa iyo ang katotohanan, yung larawan at wangis ng Diyos, tatayo ka dyan. At ipaglalaban mo yan dahil ang Diyos ang ating kakampi. Hindi tayo compromise, alam natin mali. Diba? Kunwari, may kapitbahay ka. Ang trabaho niya, illegal na pailaw, illegal na patubig. Dahil sa katotohanan ka, pag pinagsabihan mo siya, kapatid, maling ginagawa mo sa mata ng kasalanan. Ano mangyayari? Aawayin ka. Marunong ka pa sa akin. Totoo yan. Bakit? Wala sa kanyang katotohanan. Wala. Nasa kanyang kasinungalingan. Tandaan natin, ang ama ng kasinungalingan ay sino? Satanas. Satanas. Diablo.
a man of liar. Sino ba may likha kay Satanas? Ang Diyos po. Bakit kaya nilikha ng Diyos si Messenger Satanas? siya eh. Kasi, Siya yung tagahatid ng mensahe ng Panginoon. Messenger. Ang problema lang kay Satan, gusto niyang taasan ng Diyos. taasan ng Panginoon. Pero Siya dati po mag- mabait siya. Abay siya. Dati, Si Satanas, basta ano lang ha, tanong niya. Si Satanas, ang tawag diyan ay Lucifer. Hindi yan siya pala Satanas. si Lucifer. Ang pangalan niya ay Lucifer. Ang ibig sabihin, siya yung nilikha ng Diyos na tala sa umaga. Na siyang worshiper. Siya yung nangungulang para purihin ang Diyos. Sampalatayanan ng Diyos. Sasamba sa Diyos. Ay nakita ni Lucifer, marami ang sumusunod sa kanya. kasi nilaban niya. Kaya ngayon, nakapag-isip siya na gusto niya maging katulad ng Diyos. Gusto niya siya ang pinakamataas. Kasi siya yung nangunguna para magpuri sa Diyos eh. Kaya tinuwi yung mga magagaling na maawitin sa sanglibutan. Kay Satanas siya nag-ano yan. Yung nagpupuri mas maganitong awitin, paano naman kay Lord yan? Yung mga nag-ano sa Panginoon. Pero hindi po siya pinarusahan ng Diyos. Nung mag-ano siya, nagkaroon ng digmaan sa langit. Nagkaroon ng digmaan. Si Arkanghel at saka si Lucifer. Natalo ngayon si Lucifer, ni Arkanghel, tinapon siya dito sa lupa. Kaya ang tawag sa kanya ay Satanas. Binagsak. Dito siya binagsak. Kaya sabi sa Biblia, kawawa kayong mga nilalang sa lupa, sapagkat ang put ng diablo ay nasa inyo. Kaya po sa pastor, mamaya, sundan ko yung sinunod niya. Yun po, na minsan di natin napapansin, kung tinuturo sa atin ng Biblia, yung larawan na yan, na nawala, wangis sa Diyos. Kasi yun ang wangis ng Diyos eh. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tunay na kaalaman, ang Diyos ay makatwiran. Kasi ito na nga kapatid, palalawakin ko pa ito, isa na lang. Kung ang Diyos ay walang katwiran, kung ang lahat ng tao ay hindi maparurusahan at lahat ng tao ay sin, paano yung katwiran niya? Tanda natin ang karakteristik ng Diyos. Yung katangian ng Diyos, mayroon siyang justice. Diba, Chairman? May justice ang Diyos, may justice ang Diyos. Siya ang hukom. Sabi ng Bible, kung paiiralin ng Diyos ang kanyang kabutihan, walang mapaparusahan. Ang problema hindi pwede. Meron siyang justice, meron siyang paghukom sa uling araw. Kaya yun ang nawala sa ating unang magulang na si Adan at Eva. Yung larawan, yung katotohanan, kaalaman, at ano pa? Sabi ni Chairman, pananampalataya. Pero naibalik yun eh. Kasi nung mawala yun, ang katwiran nila iba't Adan noon, nung mawala yun, mabubuhay naman kami kahit walang Diyos eh. Pero hindi yun nangyari. Bakit? Hindi nagbago ang trato ng Diyos sa kanila. Kung mapapansin natin, babasahin yung aklat ng Genesis. Anong ginawa nila? Nung sila'y hubot-hubad, katwiran nilang pinairal ni Eva at Adan. Anong katwiran ang pinairal nila? Hindi sa Diyos. Ito kumuha sila ng dahon ng igos, di ba? Pinagtagpi-tagpi at yun ang pinantapal sa kanilang kaubaran na ito ay larawan ng kanilang kasamaan at kasalanan. Pero, tingnan nyo, hindi na bago ang trato ng Diyos sa kanila. Ano ginawa? Katwiran ng Diyos ang pinairan. Ano ginawa ng Diyos? Takatwiran niya, nagpatay siya ng hayop. May tumigis na dugo, at ang dugo ng hayop na yun ay larawan ni Kristo na bumayubay sa krus ng Kalbaryo. At ang balat na yun na tinanggal sa hayop, yun ang pinantapal sa kanilang kaubaran. Katwiran pa rin ng Diyos. Pero pastor, sa Genesis, di ba wala pa si Jesus Christ? O, Nung panahon po ng Genesis, wala pa si Jesus Christ. panahon ni Jesus, nandun na po siya. Nandun na po. Nandun na siya. Hindi pa siya, hindi niya, Hindi siya nagkatawang tao. oo, hindi pa Hindi siya pa nagkatawang tao. nagkakatawang Spirito tao. pa lang siya. Spirito. Kasi doon sa teksto natin, di ba? Eto sige, maganda yung tanong mo eh.
Sa teksto natin, sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Ang tanong, ang natin ba, singular, plural? Plural. Oh, sino kausap ng Diyos doon? Natin. Kasi isa lang ang Diyos eh. Sabi niya, lalangin natin. Oh, sino kausap niya? Yung Espiritu siguro niya. Sino pa? Ang Si Kristo. nga si Jesus. Sabi ng ibang pilosopo, anghel. Di. Hindi. Sa Si John Kristo 1:1. ang kausap doon ng Panginoon. So, sandali Pastor. Natatandaan na natin kasi tatandaan natin, pinag-aralan natin na ano ang wangis, Kabanalan, banalan, katarungan, katotohanan, KKK, Kalaman. karunungan, kaalaman, katuwiran, na ibalik sa atin, kabanalan. Kaya sabi ko nga, di ba, napapansin nyo ngayon, pag tayo nag-cheat, paano natin na nararamdaman na nasa atin ang kabanalan? Aba, hindi tayo gagawa ng basta-basta ng kasalanan na alam natin na, lalo pag araw ng linggo. Di ba? Ayan ang kabanalan na nasa atin. Speaking sa kabanalan, ha? Okay. Tatandaan din ang ating pinag-aralan, kabanalan, katuwiran, at kaalaman. Yun po ang ibinalik sa atin. Huwag natin isipin na, ang larawan pala, mali pala yung expectation ko na ang larawan. Ganyan. Hindi, literal yan. Okay. Meron ba kayo natutunan? Opo, meron po. Chairman, meron po ba kayo natutunan? Meron po. Mayroon po. Kabanalan, katuwiran. So, salamat po. Let us pray. Tapos si Pastor Alan po Ano yan? awit muna, Pastor. Sige. Yan, natutunan ko na hindi pa sinilang. Oo, siya siya nga kausap ng Diyos. Okay, bago tayo para malinaw sa kanya, Jesus nandun na. Kaya siya nagkatawan tao. Sabi ko, natutunan ko po sa pag-aaral nito na Sa Genesis. wala pa, nung hindi pa isinilang si Jesus Christ, Diyos na siya. Yes, nandun na siya. Espiritu siya. Hindi pa Sa siya- John 1:1 sa pasimula, ang salita ay Diyos, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao. Kaya nung magkatawang tao siya, na pinangalanan siyang Jesus. Nung nagkatawang tao siya, Yan nga natin eh. Lalangin natin. Hindi sinabi lalangin ko. oo, tapos natin yan. Okay? Salamat din Diyos. Salamat. Kasi No? Okay, tayo imawit. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras. Sa bawat araw. Ika'y laging tapat tulad mahal. Ang iyong tawag ay magpasawalang hanggan.
nagmamahal. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tayo po'y manalangin. Kapatid, sa oras mong ito, kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, this is the time kumakatok ang ating Panginoon sa iyong puso. Hindi aksidente na narito ka. Sabi ng Biblia, may isa mang kaluluwa ang magbalik loob sa Diyos. Libo-libong anghel ang nagbibista sa kalingitan dahil sa isang kaluluwa tumanggap at nanalig sa ating Panginoon Kristo. Sa gabing ito, kung hindi ka marunong manalangin, pwede kang sumunod sa panalangin ito na parang ikaw na rin ang nananalangin. Kung handa ka na, ipikit mo lamang ang iyong mga mata at sundin mo ang panalangin ito. Sabihin natin, Panginoon, sige kapatid, huwag kang mahiya. This is the time. Samahan po natin ang ating mga kapatid na parang sila nananalangin ng ating mga panalangin ito. Sabi natin, Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita na aking napakinggan at nalaman ko po ang kabanalan, kabutihan, katuwiran ang siyang nawala sa amin. Ngunit sa gabing ito, gusto mong ibalik ang mga bagay na ito. Kaya sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo na mayroong pagpakumbaba at pagsisisi sa aking mga kasalanan. Panginoon Jesus, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko na aking ginawa. Ito man ay sa salita, sa isip, at sa gawa, at sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Sa oras pong ito, hinihiling ko po na patawarin niyo po ako. Panginoon Jesus, salamat sapagkat pinatawad niyo po ang aking mga kasalanan. Kaya sa gabing ito, nasa akin na ang kabanalan, katwiran, at katotohanan. Kaya ngayon, binubuksan ko ang aking puso. Inanyayahan po kita na manahan ka sa aking puso. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. At ang dalangin ko po sa gabing ito, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At tinatanggap ko ngayon ang ipinagkaloob mo na karapatan na maging anak ng Diyos. Sapagkat tinanggap ko ngayon ang iyong anak na si Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na pong manalangin. Salamat sa gabing ito, O Diyos, sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Salamat sapagkat ginamit niyo po kami sa pamamagitan nila, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na hindi lamang sa gabing ito sila maglilingkod sa iyo, kundi hahanap sila ng mga sambahan katulad ng aming sambahan, Panginoon, upang purihin kanila at magpatuloy sila. Kung nais nila pumating sa church namin, Panginoon, salamat. Welcome po sila sa gawain po, Panginoon. Kaya sa gabi nito, Lord, isasalamatan ka namin sa paggamit ninyo po sa batya sa amin narito, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, ang narinig mo sabi na, Amen. Salamat, magandang gabi po sa ating lahat. Tapos na po tayo. Salamat po. God bless you po. Okay, salamat din sa mga nanonood po sa YouTube, sa FB,
salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So, kung hindi pa po kayo nag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe naman po kayo para tumas naman po ako, tumas po ang aking YouTube channel. Ay, Salamat po sa inyo. God bless you po. Maybe.